sa pagbabago. The President-elect of the Republic of the Philippines, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Before our flag Sa is piling mo, Before the singing of the national anthem, I'd like to call on Pastor Bernard Zigirhen of Christ Ambassadors Church for the invocation. Let's all rise. Let us all rise. I would like to call Ms. Chris Marie N. Pagkaliwagan for the singing to lead the national anthem, to be followed by the panunumpa sa Watawat ng Pilipinas, to be led by Ms. Christine T. Hernando. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin bibigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan, na ipinagikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. To lead the panunumpa ng kawani sa gobyerno, I would like to call Ms. Elizabeth B. Ulak. Muli po nating itaas ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin Muli po nating itaas ang ating kanang kamay at sabay-sabay po nating bigkasin ang panunumpa ng kawani ng gobyerno.
Ako ay isang lingkod bayan, katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kahusayan at makatulong sa katadagan at kaunlaran ng aking bayan. Sisikapin kong patuloy na maragdagan ang aking kaalaman. Magiging bahagi ako sa kaayusan at kapayapaan sa pamahalaan. Susunod at tutulong ako sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas at alituntunin ng walang kinikilingan. Isasaalang-alang ko ang interes ng nakakarami bago ang pansarili kong kapakanan. Isusulong ko ang mga programang mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mamayan. Aktibo akong magiging bahagi sa dakilang layunin sa lipunan. Hindi ako magiging bahagi at isisiwalat ko ang anumang katiwalian na makakaabot sa aking kaalaman. Gagawin kong kapaki-pakinabang ang bawat sandali. Sa lahat ng panahon, sisikapin kong makatugon sa mga hamon ng lingkod bayan. Ang lahat ng ito ay para sa ating dakilang lumikha at sa ating bayan. Kasiyahan nawa ako ng may kapal. You can now be seated for those who have chairs. Today's flag raising ceremony is being sponsored by the City Administrator's Office, headed by our City Administrator, Attorney Jesus Melchor Vega Kitain. And to introduce our guest of honor, I would like to call in Attorney Jesus Melchor V. Kitain, City Administrator. Ladies and gentlemen, the President-elect of the Republic of the Philippines, Mayor Rodrigo Roa Duterte. My countrymen, maayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa inyong paghuwat na ay nabuntagan ko sa punerarya kanina. Tinawag bitaw. Dito ko, bawo ka naman pag ato kag usa ka parlor na may pinamamatay the speaker, so you have to go there. Kay siyempre, Mayor God niya, ato ka na po, ug daghang patay, mabuntagan ka, kaya di ka pwede magkikistorya, maingon lang, kadaghan kung sa may namatay, maingon po, ano, naikinanglan, sir, patay naman na. Kaya maghibaw ka naman katiguangon. Kanang, ako ba, namin na mamuntanan, usahay mauwaw ko, usahay maikog ko, usahay maluoy ko kaninyo, mga katawhan. I know gusto mong makiglamano, himamat, or even just is your talk. Ibaw ko, anak, kainyo ko kung mayor for the last 22 years, or going 23. Pero ang problema, manggod, kaning pagka-presidente, it's fraught with so many protocols. Una-una, dili mo makaduol dayon ako kay barahon mo. Okay, nagtuo man na sila inyo kong patyo. Di patya. Di po ko kadool kay puggan ko. Siya pro, yung ayaw diha agi, dari ka agi. Sila gi magbaot. Onya, siga may miglalis, mingon man na sila nga mayor, wala may problema ang mutuo man may sa imo. I mean, that's not a problem really, kung kita-kita lang. Pero, ngaman siya nga, kanigong og imong order sundo namo pero kanang order sa balaod namo para pagwardya nimo dili na nimo mabara kay mamatay ka sa among kamot hagsa pud min tanan balik may pagka-private tanan sa among serbisyo. So mga lang yung pasaylo ninyo. Basig kanang akong entourage. Makita ka na ay mga motorcycle cops o niya na iduha ka sakyanan nga parehog kolor haron mamili mong asa diha ang mayor pumibaw ang pick up man lang ko nas tunga di mo kung sakay niya na po'y duha ka puti nga sakyanan nga pareho pog kolor haron ka nang mupatay na ko mutagna pag asa ko na sakay
Pero ako, inyong presidente, wala na problema. Pagkuwat lang mo speak up, pwede yung kung sakay anang ilang sakyanan ako. Dili ako speak up, pwede rin ko na anad. Nagsugod ko pick up 1988. Mo presidente ko, pick up lang gihapon. Ako silang giingnan nga to sa Malacanang na dili ko mo sakay mga Mercedes-Benz nila. Kay ang tanang na nisakay diha, murag way swertes kinabuhi. Either mapahawa, mapriso, tangin na. Ako pagka tinuod, prangkahan mo, kay kita-kita naman sa Davao, ay lang yung ibalita sa Manila, kaya mga inggitero ng mga yawa diya. You know, if I can go back in time, di na kumudagan. Honestly. Swear to God. If it's just a bad dream, I hope it is. Kung makabalik ako sa panahon, I would not have really decided to run. I was not in the hustings in the first place. I refused. Dili nga rin ang pressure. The greatest pressure came from the outside, especially Cebu o ang Manila. Sila ang nag-ipit sa kaning mga direk kamong nga rin, sige daga na, ako ang balibad man ko. So there was not really any ripple all along until October 16, I did not go to Manila. I did not file any certificate because I was not really decided to run. But kanang na itulo ka rason, some of them are private, which I cannot just divulge in public. Medyo personal. It has something to do with na insulto ka, then may problema ako sa, how Elizabeth is she's very sick. And the other one is really for reasons of the country. Yun, kaya tumakbo ako. But, wala akong gobernador o mayor o barangay captain outside of Davao supporting me. Except for a few. Mabilang mo sa 5 kamay ko, fingers rather, na ang nagsuporta sa akin, tagalabas. Wala akong barangay captain, wala lahat. But yet, as I was all along campaigning, nakikita ko sige ang crowd. It's not a crowd, it's a multitude. And every time that I am introduced, they become wild. Not only with the applause, but shouting, tumakbo ka na kasi hirap na kami. Then I realized, yung sa Luneta, nung nakita ko sa may drone, so nakita ko doon sa monitor, at it was built to the brim. So sabi ko, isip ko, baka manalo ako. Then I had this tiff with the Catholic Church, and I had this tiff with the media. Well, sabi ko, you'll just have to accept me for what I am. If you cannot stand me, do not go near me, or do not even talk to me because I'm not into it anymore. Wa naman yung re-election, pagkatapos ito, next step is kamatayan na. So, I'm 71 years old. After I'll be 77, it would be a very lonely world for an old man to stay too much time in this planet. Kaya ako, wala na akong, sabi ko sa mga cabinet members, do not launch a campaign here in the office. If running for a public office or if you have plans to whatever, do not do it here in my cabinet. Ayaw ko yung nakaupo dito na magkandidato kasi you will just use the public funds and the time and the effort of government just to campaign to win. Sabi ko, pareho naman yung edad natin, we retire altogether. Mga bata, Bebot Belio would be about 92 years old. Si Boy, who will be with me, will be 94 by that time. So what's the use of
tama na ito. Binigay ng Diyos to, tama na. But for the love of country, sabi ko, ako tanongin ninyo ako. Magtanong ka, Mayor, what is your advice? Gusto kong tumakbo ng presidente. Sabihin ko sa iyo, wag. Wag. Unless you are really have the passion to death about your country. That is the only thing that remains actually that motivates me to work. But, excuse me. Pag-ali ko magtrabaho, I mean officially, it would be day after tomorrow, yet, it's okay. Di na mo katawa mga arme. Di na mo na ako pakatawa. Wala po ko kaila nila. Di po ko makikila-ila nila. Medyo sa ako, istriktog na ako. Kita ka? Ayun ako, ayaw. Bawa ni mo nga, no? Wala pa akong mapresidente. Trabaho na ko. First day, I took in some visitors diya sa Enclave ng Iskandar. I borrowed the office. Subwak ang tao. I could not even really talk sense to anybody because of sheer enormity of the crowd. Ngayon, anong makukuha mo? Wala. Magkano ang sweldo? Kung hibaw ka na ikaw, nagyo ko muna, 130,000, anak ka lang. Igo-igo lang bahino ni Hanilet o ni Elizabeth, wa na ko'y ako. Mukating pa si Mayor Inday. Kung si Sebastian, ang buti dato naman niya si... Well, actually, you ask me, nothing. Trabaho ka, tulog ka, trabaho, tulog. Morgi na. Di pa ko presidente, ha? Kanya, mga ambassador, maglalis pa may kay mga European, they're so concerned about the death penalty of kaning extrajudicial killing. Let me explain. Adto sa lang ninyo na because total, once in a while, I think the last time I addressed you was itong pagbunya sa anak ni Magellan. Mura to. Well, anyway, dumodiretso lang ako, kainit kayo. You must have the exceedingly, kami na anad. I didn't have any problem adjusting really because my father was a governor. And that was his office during many years ago. Kaning City Hall, wala gini mo renovation. But that is not the original building when my father was there. So I kind of really grew up in politics. Ito maka-relate ko. Ang kanang akong giingon that my government is for the helpless, the hopeless, and the defenseless. Those are the words of my father. I just borrowed it from him. And since iyang gitinuod true to life, well, many years that I've been there, wala akong manghilabot sa inyong kwarta. Sometimes I could be harsh, but I was never really... Kanang ako karon mo gihapon ang rule. There will be no corruption. Just like here. The first to whip sekretaryo ka sa kabinete tapos ng warta ka. Kanang naasa, I do not mean to offend anybody. Kanang sa customs, BIR, engineering, business. Yung business office, gibaliktad ko na. From the janitor down, you know, alam ninyo yan. From the chief of office hanggang janitor, binaliktad ko. Sabi ko, kasi, you know, ang tao manggod na anad, nakawawa ang Pilipino eh. For example, is how much is going to pay.
50 pesos, all that they permit. Pati pulis. Tapos magdala ka talaga ng extra. Magdala ka ng 20 para pamigay. You know, kung gusto ko lang talaga magkapera, ilang kontrata nandito sa Davao na yung park lang na yan. So there was this allegation na right at the beginning, so, pinahinto ko. And I called the audit people, commission on audit, i-audit mo muna before I continue with the work there. Otherwise, pag may nakita kayo maski piso na ninakaw, I will not only admit it, I will resign. Kaya ng ano ko, dito ganun rin. Hindi, ang Pilipino kasi hindi na nakakatikim ng, hindi na makatilaw og gobyerno ganing serbisyo og dili mo bayad. So, wala man ako sinasabi. Yung electricity, clearance, demolition, pati yung sheriff, gano'n. Hindi gagalaw yung hindi mo bigyan. Lahat pati dito, please stop it. For, alam ko, it adds to your lifestyle. Ayun ang customs. Yung sweldo na BIR, ang ano nila, ano lang yan, pang dugang na lang na added value. But the main source is really corruption. And it has to stop. I am hell-bent in stopping corruption. Ayaw ko talaga. So, yan ang tandaan ninyo because you'll never get any help from me kung may mga kaso kayo na gano'n. Kasi wala hindi na talaga ang tao na wala na ipahuway, wala nang pahinga sa korupsyon. Lahat ng permit meron. So, ganito yan. I'll start here in Davao kasi i-implement ka worldwide. I do not want people, especially Professional Regulations Commission, yung ano ninyo dyan. You have to come up with something better than that. Dito sa passport, natutulog na yung lalo ni mga kutabato, yung mga muro na magkuha ng dyan sa pavement. So, itong foreign affairs, sinabi ko kay Yasay, I'll give you 2 months. Akala ko pa, bilitan na bili ng computer araw-araw, gastos, tignan mo yung expenditure ng gobyerno. Sir, computer 5. Bakit? Abuti ng isang no. I do not want people to. Pagdating doon, bigyan mo ng sayo, ma'am, paano ito? Ito, you produce this. Give her or him a shopping list. Ito ang once na compliant niya, wag mo nang dagdagan, wag mo nang do not ask for more or something less. Na ito mali. You make it clear to the Filipino na gano'n. Tapos kung pagtanggap, yung magtanggap, we sign a ledger. Receive the application for the clearance, whatever, of Rodrigo Duterte. Ikaw ang sa window magpirma. Pirmahin mo rin siya, you go to your computer. See the workload ninyo. You make a project, must be a must. Chief of Office ang magana. The Chief of Office must make a projection. Kailangan ninyo publicate. So, be back on July 14 at 3:30 in the afternoon. You get it. Bigyan mo ng stab, plastic. Pag-ipresenta niya yun, bigay mo. Yan ang tulong yun. Ayaw kong lalo na dyan sa passport. They have to do better than, you know, mga kapatid natin, first come, first serve, nagkita yan sa simento. Nagkita na yan. Lalo, yan ang isa dyan. And I will put up a hotline, something like about 10. Tapos, anybody can call, and that person should report it to the kung sinong chief nila, supervisor, and to call that office. 24 not share about it's military. You can call that, it will be recorded. And something
I will accordingly. Kaya dalhin ko si Boy. Pati yung mga sa local government, yung contracts ng local government, there is a lot of graft and corruption in the local governments. Pati yung mga purchases. Pag tignan ko, there's an anomalous report, I'll ask the ombudsman para sa Malacanang, then he will review the total. Alam na ni Boy yan. Pati yung local executives. Maraming local executives na sa droga. So pagka nasa droga ka, you cannot select your own chief of police or city police director. Alam ako, maraming nanalo dito ngayon because they never really bothered to join a political party. They just went ahead to run because they had money. Now, kung sa drugs yan, I dare say to you now that if it is not interdicted on time, the next 7 years elections would be narco-politics. And we would be like Mexico. Sa Mexico, ang babaeng mayor took her out of office in the morning, and in the afternoon, she was dead. I will not allow my country to degenerate into that kind of basurahan. For as long as I'm mayor, the curfew will be maintained. Ang hindi kasi naintindihan ng mga pare, pati yung mga bleeding hearts, is ganito. Itong mga human rights ng mga congressman, pagkabobo naman ninyo. Ay talagang bobo eh. With all the rantings, you know, when we take into custody a child or children, we are not in the process of arresting. We are taking into custody the child to protect him from harm. Ang hindi naintindihan ng mga human rights violation, paano maging human rights? You protect the children of this country by controlling their movements at night. And that is human rights violation. Kung sa mga po si Gascon, oy. You better find a shade. Hayaan mo na lang ako dito. Maghanap kayo ng saya. Sa badya. Sige na dyan. Hoy, ang kapital mo kay maputi ka pag naitim ka, pangit ka. Ulis kayo dyan. Yan, diyan kasi kasi hindi sumusunod na whatever is popular in this generation. Previous din na yung wala masyadong human rights. Alam mo, maraming NGO, kung ano-ano, kung sino na lang na gustong mapabilis. You take it, you arrest the parents. That is why nakita ko minsan na yung mga bata sa ilalim ng sakyanan, 4, 7, 10, binaaresto ko talaga. Police. Sabi ko, you arrest the parents. Sa revised penal code, pati children code ng Davao City. Arrest the parents for abandonment or exposing their child to danger. That is how government wants to protect its children. So, marinig kayo mga walang ginawa yan, human rights. Katurpihan yan. Human rights sa mga inosente. Bro. Now, itong death penalty. Hindi nila nakuha eh. Sabi nila, meron naman tayong death penalty noon. Sabi ninyo, it would deter. Because there is the death penalty in the law books of this country. Meron tayo. Hanggang inilift. It's retribution. Dalawa yan eh. Positivist theory, pati itong classical. Ako, ang pagkatao ko, I believe in the retribution. Why? Magbayad ka. Anak ng, pag may pinatay ka, o, tapos ni-rape mo, dapat magpakamatay. Talaga ninyo.
Hindi ako atras dito. And I tell you now, as I have said before, so napuyapan? Tiguang o bata? Tang 911? Ay, hawa na lagi mo da. Pangita mo, glandong to. Get a shader somewhere. Because actually, I'm enunciating now the policy of government. Day after tomorrow, mag-take out na ko eh. Ang, ano na nga to sa kuwan? Baka sugar. Baka sugar. Kisa pa'y gusto mo makuyapan diya ngay akong kapso. Kanang bata-bata lang. Dere sa akong kiliran. Kabigaon ba ninyo eh? Well anyway, di na ko kay init kayo. Curfew must be implemented. Wala ko'y pakialaman na. Tsaka yung kampanya sa droga pati criminality, lalo na yung mga kidnapper, dito alam ninyo ano nangyari. Kidnap ka dito, patay ka talaga. Wala na kidnap dito sa Davao na buhay. Alam ninyo yan. Kaya mag-surrender ka o alam mo, mag-surrender ka o magipaglaban ka, it will be implemented criminality. Yun ang gusto ng tao. Yun ang sinasabi, OFW, nag-landslide ako. Amerika, nag-landslide ako. Why? Ang mga OFW, sir, ang among mga pamilya, trabaho mi nga rin, ang akong bana na as Qatar ako, na as Dubai, akong mga anak in town, basig malulong sa droga o pasipadan sa mga adik. That's their worry. That is why nag-landslide ko. They never knew me before. So, not because nga, sabi ko, wala ako na isang congressman, na isang governor. And yet, I won. Why? Tao. Why? Because I was the person carrying the right message. Corruption in government, criminality. So, tutuparin ko yan, baski sagasaan ko, baski sino. And I stake my honor, my life, and the presidency itself. Even if I lose it, pagka sinabi kong huminto kayo. Impeachment na ka, go ahead. Wala ay problema sa ako. I will insist what I promise to the people. Kaya kayo lahat, government employees, yung mga civilians, private sector, ganito yan. Pag sa gobyerno ka, ikaw ang superior, tapos you pressure your subordinate, ito ilagay mo dyan, ganon, tapos takutin mo. All you have to do is call me. Mayor, pressure ko anong akong chief of office per man. Tawag ako, kay himuon da kang chief of office. Huwag ka yun magkumpiyansa sa akin. Alam mo naman kung maghiya ako ng tao, huwag wala ako pagalitin. Pagka pagalitin mo ako, bastos talaga ako. Bunga nga ako, sobra talaga. Pati, alam mo niyo, naninipa talaga ako ng tao. Kaya ikaw yung subordinate. Pag sinabi mong totoo, huwag mo lang akong bulahin. Huwag mo akong bulahin, sabi mo sa akin ang totoo, gawain kitang kung sino yun nag-pressure sa'yo na superior mo, palit kayo. O putang ina ka, umalis ka dyan. Ganun. I will have time for that. Mabasa ko yan. I will employ you, 5 ka abogado. Basahan ninyo na, din mananghanap kayo yung ano. Gayang yan gagawin ko yan. And dito sa West China Sea, we shut up. We will wait for the decision before I make any public statement. Kung ano, we are just waiting for the arbitral judgment. Huwag na muna natin pakialaman yan. I have to talk to everybody in government to decide, including the military.
situation in the Sulu area, I said, there will be a time of reckoning for that. In the meantime, I assure you, kaya sino yung gustong tumulong sa gobyerno, ngayon na ang panahon ninyo. Ngayon na. If you really want a government that's good for we are trying to make up something good for the next generation. Sabi ko nga, do not destroy our children because I will kill you. Simply. Do not destroy my country, I'll kill you. Ganon talaga. Naggustuhan ng human rights yung statement na yan. Okay. Ayaw ninyo? Fine. Judges, gusto ninyo yan? Okay. Ayaw, you disagree? Fine. Kung ganon, kayo muna magpresidente. Kasi ako, may kontrata ako sa inyo. Wala akong kontrata dyan sa... Kasi yan ang sinabi ko. Yan ang gagawin ko. Kasi pag yun ang sinabi ko nung kampanya na ganito, gagawin ko talaga. Tapos mag-atras ako dito. Para akong gago. So, bigay ko na lang doon sa Vice Presidente, bata ni Mabel. Ngayon ka kay Executive Secretary na si Robredo mag-presidente. Totoo. Kung ano yung kung sinabi, I am just consistent with the promises that I made to the people. Sabihin ko yung mga pare, pati yung lahat, hindi ako bulador. Hindi ako magsasabi-sabi ng gano'n para pabilibin kayo bumoto sa akin. That's my experience with Davao. I did not have a party. What did I promise you? Sige lang, I'll make Davao peaceful. Oh, how do you make Davao peaceful? Pakainin ko yung mga kriminal? Adi, pinatay ko lahat eh. That's why, kalakad kayo maski saan-saan. Now, pag kasi walang takot ang mga putang ina, wala talagang mangyari rin. That is why kung mayroon kang death penalty and you do not implement it, wala talagang matakot. Itong wala ganyan. Marami, umabot na 1,000 dyan, wala mang isang pinatay. Ito si Ichiguray. And so, you can help the country. Kasi ang pagtingin kasi nitong mga when they describe or characterize a human rights violation, para bang ipanalabas nitong mga ulol na santo yung pinatay mo, santo yung nanghapla diha. They always, ang picture ba ng human rights, nakawawa naman ito, pinatay. Para bang ganitong, pinatay, wala namang kasalanan. Sino magagawang, you cannot solve what ails this country by killing people. But in the meantime, I have a serious problem to solve because I said 7 years from now, it's gonna be narco-politics. And to think that we have children to protect, hindi ka naman nalulong sa droga, hindi naman makalabas sa gabi. Hihilain lang yung estudyante, pagsakay ng tricycle, mayroon pa dyan sa Ecolan. Magsakay tricycle niya, iyang dili ulis wala, iyang libot-libot. Dadon nga to sa mga, sabi ko, ganun ka putang ina, kung ganun ka, ay, ganun talaga ang mangyari sa iyo. Ilabay, tapos kasdaplin. Bakit ganun? Tapos pag human rights, yun si ano, pinatay, human rights. Hindi tayo magkaintindihan yan. Kung in-implement nila yung death penalty, then wala akong problema. Then pag sinabi patayin, patayin talaga. Why? Retribution ako eh. I believe on, law student kami, mamili ka dyan. Malas nila because ako, I follow the classical theory. Magbayad ka sa ginawa mo. Itong positivist theory is that criminals can still be redeemed. Matarong pa na turuan lang. Tang-ina. Kita mo, hinuli ko dito. Pag doon sa, kasi kung dito ka preso, doon ka sa Maynila. Yung mga taga Maynila, doon sa penal colony. Baliktad. Na preso. Hindi mo na pinatay kasi may human rights. Nga pagdating sa bintong lupa, kung sige buhat, nagluto na po og shabu.
Ano maklaseng, kaya sabi ko sa, I had a talk with the military and the police. Kung we cannot allow this thing to go forever, para tayong sinasampal eh. Just like in the Sulu area, I'm asking Memoro people for the utmost understanding. This has to stop and we can only swallow so much. Hindi talaga pwede dito. Total, wala kayong ano. Why would, lula ko maranaw, so why would I go to war against the group of idiots there just for the sake of war? Napapahiya tayo. What even can be called a country? Really? Republic of the Philippines? Nandiyan na sa Perusuan, nagluluto ng sabo, tapos dito, kidnap, patay, luglugon. Ay, mga anak natin, nandiyan na sa droga, marami pang daldal. Kaya ako, I'm reminded of, at their time sa American history, marami na talang reklamo, but I am reminded of the famous quotation from Lincoln. Kasi mainit na we have to go. Sinabi niya na, if I were to try to read, much less answer all attacks against me, this shop, the office of the president, might as well be closed for any other business. I do the very best I know how, the very best I can, and I mean to keep doing so until the end. If the end brings me out all right, what is said against me won't amount to anything. But if the end brings me out wrong, 10 angels of God swearing that I was right would make no difference. Yan ang iwan ko for the media and for all. I have to do because that's what I do. Wala mang ibang mga tao dito, the personalities are they here? Kasi baka nakalimutan ko, any congressman or governor, wala dito. Then, pila bata ka, dugay pang Christmas, mga no? Hibaw ko, gibaligyan na ninyo sa lasto na. No. Yung mga lasto kolekto dyan, tumabi, ay, apel to mag-salbi. This will be given directly and this money will not be used to pay for it. Paghintahin ka lang, if the situation of the country improves, it will also improve your quality of life. Sabihin ko yun. Pero ngayon pa man kasi wala pa may daghan kayong negosyo na sulod. Just make this country peaceful and we will have the investments coming in. Alam mo, the only money that we can use is taxation. We do not print money. Ang atin is the value of our economy, not the value of your property, building. Ngayon, what is your worth sa economy? Marami bang tao may trabaho, may produkto bang pinapalabas, may produkto bang nabibili dito? Is there any movement fast enough to sustain an economic growth? You know, Davao City is sitting, malaki na yan, ha? We have hit 4% sa ating economic growth, domestic city. But ang growth rate natin is something else. I will reinstall the program of family planning. 3. 1, 2, 3. Tama na yan. So, mga social workers, you must be proactive. Nag-ingon ba si Mayor, mga anak, kapag ikalima, putlo niya imong utin. Kasi hindi talaga kaya eh. About pito, walang trabaho ang bata, mga nasdan. Sus Marius. Better shape up. Ayaw na, una na yung simbahan. Away kami dyan eh. Anoon pa yan, it started during Ramos's time because Ramos was the only president brave enough to implement the family planning. Pati ako, binabangga ako talaga ng simbahan. Hindi na realistic eh. I am not particularly referring to any
scripture or literature or whatnot. Kanang ilang ginasulti, diha. Those were written 3,000 years ago. Ano ba pakialam natin sa kanilang sinusulat na? Ay, iba kay Pilay Santo na, Katoliko, iba kay Pilay Santo na to, 5,000 kapin. Nakana, kadagan, wata kay ba mga palahubog to, mga sugarol to, mga yawa to. Mismo na iyang San Pedro ka gwardiya sa langit, kasabong ang buang. Dulalag manok. May tarik-tarik naman ito. Ako, I believe in one God. Allah. Period. Only one God ako. Marami, daghan na ba na ito Ginoo? Kung mo-appear na sila tanan 5,000 kapin, mga mamili ka kay Simampuan, Santiago, Santo Isabelo, Santo Roman, San Telmo, si Telmo na Salto, Santo Rodrigo. Bitaw, I'd like to end this by just making you a little bit happy today. The plantilla will receive 10,000. Educational assistance to ha. So, og dili ninyo, kamo ba, chief of office, you determine. Og kaning mga, totoo, empleyado, palahubog, ayaw yatag, you call the wife. Diyanin na lang, sa mga lalaki lang. Sa mga lalaki, I'm ordering the treasurer. How was treasurer? Retire na? Okay, say acting. Who was the acting treasurer? O naman dahil si Congressman sa Masarate. Kung sa mga... Sorry ha. Tres. Kisabay tres dre. Hay mga yawang... No, naba dahil si Tuhon ng treasurer. Well, anyway, the second in command listening now, ang plantilla, yatag sa asawa, contract of services mo gyapon. Your wife, o babae ka, okay lang. Auxiliary personnel, asawa. Bigyan sa asawa. Samot na, PNP. Mga police. Tagdukoy asawa ng mga yawa. Tunod. Mga kama mo nang masuko ko mag-parking-parking na saan ang mga bar. Kaya mo na ibuhat na magsisud nga ito magsipanguyab ang mga gwapa niya. Unya, pabuntisan. Kadaghanan na, that's the history of Davao, ha? Kanang mga babae ba nga paanakan lang for the sake of, you know, it's very stupid. Total na may pills diha. Ako naghahatag kong pills nga rin, libre. Tino na, you can get your pills here. Ambot lang if Mayor Inday will continue with the program. Pati nga kin ligation, 5,000. You give the 2,000 to the doctor, 3,000 imo. Per ligation. Vasectomy, another 5,000. O ipaputol yung demo, 10,000. Para wala na yung problema. Ako wala naman, paputol naman ako. Ay, so kato nagka-problema ko kang Elizabeth o kang Manilit. Hapit ko buwagi. Nga magsige nagdikit na ako. Trabaho ko dapat si Kadlaw na sa tubangan. Ay, paputol ko na para ano problema. Putol na. Putol na ang bisyo. Ayaw na. PNP personnel, wife. You, the wives, pati sa ang task force Davao, bungay mo na. Ang task force Davao, mga pala, wife. Wife, basta police o sundalo, wife. Sabi na ng police, tangina pagkagabi masahin o night duty, batin, humagpatol masing 2 hurot. Wife must go to the wife.
Mahal kong mga kasama sa gobyerno, I would like to thank you for your fidelity, your trust in me, and the brotherly love that you have shown all these years working with me. I appreciate it very much. I would not have succeeded. You know, I was first elected in 1988. I never lost an election hanggang dumating ako pagka-presidente. And I owe it to you because sa labas sabi kasi, tignan mo ang Davao. So without the backing or help of the military and the police and yung kayo, I would not probably really succeeded. Just because that nakinig kayo sa akin, we cannot totally erase graft and corruption. But at least dito sa Davao, we were able to correct so many errors along the way. I intend to do that the same for the whole of the country. I will be harsh to the criminals. I will be strict to the wrongdoers. But you'd always find something in me if you are, I said, especially those who are hopeless. Ano pag-asa yun, makabot ba? Helpless and defenseless. Yan ang mga durugista. Tinatakot kasi nila. Alam mo, ang sa Maynila kasi, tinatago ko na ngayon yung mga anti-drug. Kasi kung nalaman nila yung police na yan is active in drugs, ilang kuha ang picture ang asawa o dili anak. Asawa naglakaws dan, na malingke, ihatag sa imo. Kaya yung iba takot. Sabihin ko ngayon sa mga ulol na to, do not do that. Do not do that. Mauna ka sa impyerno, sigurado yan. Pag nalaman ko ganun, I will use all the resources of government. Do not threaten anybody from government from doing its work. Because I would not countenance it. Talagang tatapusin kita. I will always look for you. And I would have the money to do it. Basta tayo dito, okay tayo. For all the people of the entire republic, okay na tayo. You can be sure of that. It will be okay and the money will be used for your service. Ha? Nahulog? Wala, nag-celebrate lang na para sa ato. Meron na. Anyway, dito lang ang bantay kaya haron di makaabot og City Hall. Padaog ko na mugura. Daghang salamat ninyo ha, mga taga Davao. Hello. In keeping with today's vibrant and celebratory mood, would like to take this very special occasion and opportunity to give a recognition and appreciation to the two of the President-elect's most trusted men. First,